Nandito lang. Ay, nasa na ba yung wallet ko? Babe, ano nalungkot mo dyan? Gabing-gabi na. Hindi kasi yung wallet ko, hindi ko mahanap. Baka naman naipatong mo lang somewhere. Sa bagay, no? Sige. Sige, alangkat lang ako dito. Babe, ano to? Di mo naman sa akin sinabi, nag-shopping ka. Oh, para kay Junior. Ba't di natin nilagay doon sa nursery kasama nung may mga damit niya? Babe, actually, hindi yan para sa anak natin eh. Ang dami na kasi nabili natin para sa kanya. I don't think kailangan pa niya ng sobra pang damit. Pinili ko to para sa anak namin ni Shaira. Eh, yun kasi, konti palang damit ni Junior eh. Tama ba narinig ko? Junior din ang ipapangalan niyo ni Shaira sa anak niyo? Tama ba narinig ko? Junior din ang ipapangalan niyo ni Shaira sa anak niyo? So ano yung magiging magkapangalan na yung baby natin sa magiging baby? Babe. Babe, listen. Nag-isip-isip kasi ako. And ayos lang ba kung ibahin na lang natin yung pangalan ng anak natin? Wala pa namang official, di ba? Hindi ka pa naman nanganganak. Okay lang ba? Jordan, ikaw yung nagsabi na gusto mong isunod yung pangalan mo pa. Babe. I'm sorry, mali ako eh. Hindi ko kasi pinag-isipan ng mabuti and kumbaga nagmadali ako eh nung sinabi ko na tawagin natin siyang Junior noon. Hindi ko naman alam na buntis si Shaira. Babe, magkakaroon ako ng sarili kong anak na lalaki. Siya sana yung gusto kong tawagin Junior and please, sana maintindihan mo. Ganun-ganun na lang yon. Dahil magkakaroon ka ng sarili mong anak, baliwala na lang lahat ng plano natin sa baby natin. Wala akong sinasabing ganyan, ha? It's just a name. Hindi naman yun big deal. Kung hindi to big deal para si Jordan, sa akin big deal to. Naiintindihan ko naman na na-excited ka na para sa magiging baby ni Shaira. Malamang anak mo yun. Pero sana naman wag mong iparamdam sa amin na hindi kami importante. Di ba nangako ka? Na ituturing mo parang sarili mong baby tong magiging anak natin? Ay baka naman pati yon hindi mo na pag-isipan ng maayos, ng mabuti. Baka pati yon bawiin mo sa akin. Hindi ko na talaga alam, Jordan. Bahala ka! Christy! Yan na nga ba ang kinatatakutan ko, anak eh. Hindi ka dapat pumayag na dalaw-dalawin ni Jordan yung Shairang yan sa bahay nila. Paano kung sinisiraan ka na ng babaeng yon? Kung nilalason niya na ang utak ni Jordan? Ma, yun kasi yung naging compromise namin ni Jordan. Ay, kesa naman po nandito tumira yung Shaira na yon. O kaya doon matulog si Jordan sa kanila. Mas okay na sa akin yung paminsan-minsan na nagpupunta si Jordan doon to check on their baby. Okay na yun, Ma. Yun na nga. Baka yung paminsan-minsan na yon is enough para malaso ng utak ng asawa mo, para gatungan niyang asawa mo against you. Okay, Ma. So what do you suggest? Ano pong gagawin ko? Di ba meron ka pang mga spare milk and vitamins na hindi mo na iniinom kasi nga kabuanan mo na? Dalhin mo doon sa kanila. Pero huwag mo sabihin sa kanila na pupunta ka doon na
Pupunta ka lang doon para magmamanman ka lang, makikiramdam ka lang. Para malaman mo kung ano yung mga sinusulsul na siraulong Shaira na yun sa asawa mo. Senator, Ma'am Glenda, kamusta na po ba yung peace negotiations? Saka, balita na po ba doon sa hinihingi namin na amnestia? Kaya nga kami nagpunta dito para personal na magsabi sa'yo na na-finalize na ang peace talk at maaprubahan na ang pardon ninyo. Talaga ho? Ibig sabihin po ba nun, makakalayan ako? Oo, Leon. Hinihintay lang ang pagbaba ng proclamation order galing sa Malacanang. At pag na-release niyo yun, makakasama niyo na ang mga mahal niyo sa buhay. Maraming salamat po. Senator, maraming salamat po. Ma'am, salamat po. Salamat po. Hi, Olive. Si Jordan, nandyan ba? Hindi pa dumadating, ma'am. Nagsabi po siya na malalate daw po siya. Si Shaira, kamusta? Nandito ba siya? Nasa likod po, nasa swimming pool sa clubhouse. Swimming pool? Di ba dapat nagbe-bed rest siya ngayon? Ayaw niya pong magstay sa kwarto eh. Pinagbawalan ko naman po siya pero ayaw niya po akong sundin. Oo nga. Ganun nga yun. Shaira, May kausap ako, Olive. may bisita po kayo. Leslie. May basura lang kasi na dumating dito sa may clubhouse. Itatapon ko lang. Sige na, mamaya tayo mag-usap. Bye-bye. Bakit mo dinala yung babae mo dito? Tumayos ka nga sa harapan ko, nabepeste ako sa'yo. Sorry. Olive, salamat. Anong ginagawa mo dito? Hello? Ako po pala sa LV, taga Women's Center. May nag-surrender po kasi dito. Wallet na yun, Mrs. Christy Manansala. Paano naman may iwan ng misis ko yung wallet niya dyan? May binisita po sa shelter namin, si Mrs. Manansala. Sino binibisita niya dyan? Ayaw mo kumitanta ng asawa ko. Magkakamatayan tayo bago ka makalapit kay Christy. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan na bawiin yung asawa ko. Bistado ko na sikreto mo. Ilang buwan ka na palang pabalik-balik para bisitahin yon?